Hello mga ka-Bright! Welcome back sa ating channel, and for today's lesson, pag-uusapan naman natin ang open and closed loop ng motor control theory sa subject na Human Movement 2. Wala nang intro-intro kaya diretso na natin kilalanin si motor program. Ang motor program ay isang set ng movement instructions na nakasave sa utak natin. Nakalagay dito ang pagkakasunod-sunod ng mga galaw para magawa mo ang gusto mong gawin. Ito ang nagsasabi sa ating mga muscles kung paano ipe-perform ang isang skill nang hindi na natin kailangang isa-isahing isipin pa ang bawat galaw na nasa motor program. Paano nga ba ito gumagana? So nagsisimula yan syempre sa utak natin. Magde-decide ito kung anong gusto nating gawin. Example, shooting a basketball. Ang mga part ng utak natin na sila motor cortex at premotor cortex ang mga magpaplano sa gagawing movement. Gaya na lang kung anong mga muscles ang gagamitin, ang pagkakasunod-sunod ng mga galaw, gaano kalakas at gaano katagal, pati na rin kung gaano kabilis. Itong plano na ito ay ang motor program. So kapag na-trigger ang brain natin, mag-activate ang motor program at gagawin ng katawan natin kung ano ang mga nasa plano o nasa motor program. Ito ang example ng isang motor program sa pagsushoot ng basketball from ChatGPT. Goal definition, preparation phase, initial position, movement execution, follow through, at feedback and learning. So ina-update din ni brain ng motor program pagkatapos niyang i-activate ito. So parang ongoing talaga ang learning. Kapag may na-activate na motor program at hindi ito epektibo, agad itong inaayos ng utak natin. Kaya importante talaga ang practice kasi dahil dito mas bumibilis ang pag-play ng motor program. Hindi na natin kailangan pang isipin masyado ang bawat galaw sa program at mas nagiging consistent tayo under pressure. So yun si motor program. Ngayon dumako na tayo sa main topic natin, ang open and closed loop theories. Una, ang open loop theory level 1. Example nito ang throwing a ball. Sa open loop, syempre magde-decide ulit si brain sa kung anong gagawin. Tapos lahat ng information para sa isang galaw ay ipapadala as a single message. Yung mensahe na yon ay makakarating sa mga muscles at ibe-perform ang movement. Sa bawat galaw nga pala natin, mayroong tinatawag na feedback. Ito yung mga information na nakukuha natin sa ating paligid o sa loob ng ating katawan habang ginagawa ang isang bagay. Ibig sabihin, dahil sa feedback, nagagawa nating mag-adjust sa ating movement. Pero sa open loop, ang feedback may or may not be available pero hindi ito nakaka-impluwensya sa ating galaw. Bakit? Kasi ang open loop ay para sa mga mabibilis na mga movements. Wala nang time para mag-react habang ginagawa mo ito. Ito ang mga characteristics na sakop ng open loop theory. Ito naman ang ilan sa mga examples ng mga galaw. Closed loop theory, level 2. Sa level na ito ay syempre galing pa rin sa brain ng mga decisions pero kumpara sa open loop, hindi lahat ng information para ma-achieve ang isang movement ay ipinapadala. Ipinapadala muna ang mga initial na information. Ito ay natatanggap ng mga muscles para maisagawa ang initial movement. Pero sa mga susunod na mga movements ay depende na ito sa feedback na matatanggap ng ating utak. Ang mga feedbacks ay magiging gabay upang maitama ang movement patterns na naaayon sa sitwasyon. Sa closed loop theory level 2, involved dito ang mga mababagal at kontroladong mga galaw kung saan ginagamit ng performer ang feedback para sakto ang performance. Ibig sabihin, may mga maliliit na adjustments na nangyayari. Ito ang mga characteristics ng closed loop theory level 2. Gaya ng nabanggit kanina, ang movement ay mabagal lang kung saan kaya pang gumawa ng adjustments sa kalagitnaan ng performance. Ang performer ng galaw ay gumagamit ng sensory feedback gaya ng vision, touch o balance para sa nasabing adjustment. Ang closed loop theory ay para sa mga precision skills. Ang precision skills ay mga movement na nangangailangan ng high level of accuracy, control, at exactness sa halip na force o speed. Common ang level 2 during learning stages. Ang learning stages nga pala ay nagre-refer sa phases kung saan ang tao ay nag-aaral ng bagong skill. Dahil kapag ang tao ay nag-aaral pa ng isang movement, hindi pa nila kayang i-perform ito ng mabilisan. Ito ang mga examples ng mga activities na saklaw ng closed loop theory level 2. Ang closed loop theory level 3 ay para sa continuous o rhythmic na mga skills kung saan ang performer ay palaging gumagamit ng feedback para mapanatiling tama o accurate ang galaw sa pangmatagalang performance. May ongoing correction ang level na ito, hindi katulad sa level 2 na may mga small one-time adjustment lang. Ito ang characteristics ng closed loop theory level 3. Ito naman ang mga example ng mga activity.
Bago tayo mag-summarize ng lesson, meron tayong term dito na importanteng matutunan din natin, ang executive motor. Ang executive motor ay tungkol sa abilidad ng utak natin magplano, mag-organize, mag-control at mag-adjust ng movements para ma-achieve natin ang ating goal. Related ito sa term na natutunan natin kanina na si motor program. Kung si executive motor ay nakafocus sa control at decision making, si motor program naman ay tungkol sa mga nakastore na set of movement instructions sa ating utak. Summary. Level 1, Open Loop Control. Dahil sa executive motor gamit ang motor program ay nangyayari ang mabilisang movement gaya ng golf swing. Level 2, Closed Loop Control. Dahil sa executive motor gamit pa rin ng motor program ay nangyayari ang mabagal na movement. Gamit ang mga feedback galing sa muscles at iba pang sensory organs ay may nangyayaring maliliit na adjustments para matuloy ang desired na movement. Example dito ang gymnast balancing. Level 3, Closed Loop Control. Dahil sa executive motor at motor program ay may nangyayaring continuous movement. At sa continuous movement na yon ay palaging may nangyayaring mga adjustments para ma-achieve ang goal. Example dito ang cycling. Ngayon mga kabait ay natutunan natin ang mga pagkakaiba. Ang open loop ay mabilis at otomatiko, habang ang closed loop naman ay kontrolado at may mga adjustments. Ang pag-unawa rito ay makatutulong para mas maintindihan natin ang iba't ibang movement at performance. Kung gusto mo pang mapagtibay ang iyong learning today, sa susunod na may ipe-perform ka na movement gaya ng pag-shoot ng bola, pagsusulat o pagsiswimming, tanungin mong sarili mo, kontrolado ba ito o ginagawa mo na ito ng otomatiko? Hanggang dito na lamang mga ka-bright. Kung nakatulong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mga future uploads natin. Bye-bye!